Hi everyone, good evening. Today, I will be presenting the silent pandemic, the global economic consequences of antimicrobial resistance or LEL. Okay, so para masimulan natin, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga tong antimicrobial resistance or DENR. Isa, ang IN, sa pinakasimpleng paliwanag, ay yung phenomenon kung saan ang mga microorganisms, yung mga maliliit na bagay na nagdudulot ng sakit, tulad ng bakterya, ay nagiging matigas na, o di kaya, lumalaban na sa mga gamot na dapat sanang pumapatay sa kanila. Parang nagkakaroon sila ng superpowers laban sa gamot natin. Dalawa, dahil dito, nagiging mas mahirap gamutin yung mga infection. Kung dati, isang gamot lang, okay na, ngayon, baka hindi na gumana yung dati nating gamot. Tatlo, at dahil mas mahirap gamutin, mas nagiging delikado. Yung mga simpleng infection na dati ay madaling maagapan, pwede nang maging malubha, magdulot ng komplikasyon, o mas malala pa. Kaya naman, tinatawag itong silent pandemic. Tignan nyo yung mga pictures, may virus na parang COVID-19 at may bakterya. Ang COVID-19, alam natin, biglaan, malakas ang impact, nakikita natin agad. Pero ang IN, dahan-dahan siyang kumakalat, parang hindi napapansin. Unti-unti niyang kinakain yung kakayahan natin na gamutin ang mga sakit. At bakit mahalaga ito sa atin, lalo na sa economic side? Kasi kapag hindi na gumagana ang gamot, mas matagal magpagaling ang tao, mas malaki ang gasto sa ospital, at mas matagal silang hindi makakapagtrabaho. Ito yung mga unang pahiwatig ng malaking epekto nito sa economy. So, bakit nga ba mahalaga ang IN sa buong mundo? Hindi lang ito basta issue sa kalusugan. Tignan natin ang mga points na ito. Point to the world map on the left. Unang-una, itong mapa. Pinapakita nito kung gaano kalawak ang pagkalat ng IN. Halos lahat ng bansa ay affected, na may mga lugar na mas malala ang epekto, na ipinapakita ng mga pulang tuldok. Now, point to the icons and text on the right. At ano ang mga epekto nito? Isa, causes millions of deaths worldwide. Ito yung pinakamalungkot na impact. Kapag maraming namamatay, malaki ang nawawala sa workforce, sa mga pamilya, at sa ekonomiya ng isang bansa. Dalawa, affects healthcare systems and treatment effectiveness. Kapag hindi na gumagana ang gamot, mas nahihirapan ang mga doktor na gamutin ang mga pasyente. Mas tumataas ang gasto sa ospital dahil mas matagal ang treatment, mas maraming gamot ang kailangan, at mas komplikado ang procedures. Tatlo, leads to economic losses and reduced productivity. Ito yung direktang koneksyon sa topic natin. Kapag marami ang nagkakasakit at hindi makapagtrabaho, bumababa ang produksyon. Ito ay nagdudulot ng malaking pagkalugi sa ekonomiya, hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. 4. Impacts food security and global trade. Gaya ng napag-usapan natin, ginagamit din ang antibiotics sa agrikultura. Kapag nagkaroon ng resistance dito, naapektuhan ang produksyon ng pagkain, nagiging mas mahal ito, at pwedeng magkaroon ng problema sa supply. Pati na rin sa global trade, kung ang produkto ng isang bansa ay may resistant bacteria, pwede itong maban sa export. At gaya ng nakasulat dito, DENR is a growing global health crisis affecting people, economies, and food systems worldwide. Malinaw na ipinapakita nito na ang IN ay hindi lang problema ng kalusugan, kundi malaking problema rin sa ating ekonomiya at sa ating pagkain. Okay, para mas maintindihan natin tong IN, hatiin natin sa ilang key definitions. Una, yung mismong definition, DENR occurs when microbes evolve to withstand medications designed to kill them, making infections harder to treat. This process renders common antibiotics ineffective. Ibig sabihin, yung mga bakterya, viruses, fungi, at parasites, nagiging resistant sila sa gamot. Dati, madali silang mapatay ng antibiotics, antivirals, antifungals, o antiparasitics. Pero ngayon, hindi na. Dito sa baba, makikita natin ang iba't ibang klase ng gamot na pwedeng magkaroon ng resistance. Antibiotics, para sa bakterya, tulad ng gamot sa urine infection. Antivirals, para sa viruses, tulad ng gamot sa flu. Antifungal, para sa fungi, tulad ng gamot sa thrush. Antiparasitics, para sa parasites, tulad ng gamot sa malaria. Ang problema ay pwedeng mangyari sa lahat ng ito, pero ang pinaka-common na pinag-uusapan ay yung resistance sa antibiotics. Kapag hindi na gumagana ang mga gamot na ito, mas tumataas ang gasto sa pagpapagamot.
Mas matagal na treatment, mas mahal na gamot, mas matagal na hindi makapagtrabaho ang pasyente. Ito ang simula ng malaking economic burden. Pangalawa, bakit nga ba silent pandemic ang tawag dito? Tingnan nyo yung COVID-19. Agad-agad natin nakikita at nararamdaman ang epekto, may lockdowns, may mga balita, malinaw ang banta. Pero ang INR, it spreads insidiously, lacking the overt drama of a viral outbreak like COVID-19. Dahan-dahan siyang kumakalat, hindi halata. Pero ang projection, it is projected to cause isa 0 million deaths annually ilay 2050. Isipin nyo, isa 0 million deaths kada taon. Kung hindi natin ito mapipigilan, silently eroding our ability to treat infections. Unti-unti niyang binabawasan ang kakayahan nating gamutin ang mga sakit. Dahil silent siya, hindi agad na pagtutuunan ng pansin. Kapag lumala na ang problema, mas malaki na ang magiging economic impact. Ang isa 0 million deaths ilay 2050 ay mangangahulugan ng napakalaking kawalan sa workforce at napakalaking gastos sa healthcare. Ito yung silent na banta sa ating ekonomiya. Para maging malinaw sa ating lahat kung ano ang ating pag-uusapan at kung ano ang mga matututunan natin, narito ang mga main objectives. Sa una, to discuss 5 key points related to antimicrobial resistance, GELR. Unang-una, i-discuss natin ang 5 pinakaimportanteng puntos tungkol sa GELR. Ito yung mga core concepts na kailangan nating malaman para maintindihan ang problema. Kasama dito ang definition, causes, at iba pa. Pangalawa, to present real-life examples or case studies. Magbibigay tayo ng mga totoong kwento o case studies. Mas madaling maintindihan ang epekto ng INR kapag may mga konkretong halimbawa tayo, tulad ng mga naapektuhang industriya o mga sakit na lumalaban sa gamot. Pangatlo, to identify possible solutions to reduce them. Hindi lang tayo maglilista ng problema. Magbibigay din tayo ng mga posibleng solusyon kung paano natin pwedeng mabawasan o malabanan ang INR. Ito yung mga hakbang na pwedeng gawin ng bawat isa sa atin, ng mga gobyerno at ng mga industriya. Yung image dito, kung saan nagtutulungan ang mga kamay na naka-gloves para bumuo ng parang ilaw, ay simbolo ng collaboration at innovation. Ipinapakita nito na kailangan natin ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan para makahanap ng mga solusyon sa mga hamon tulad ng INR. Ngayon, simulan natin ang discussion sa mga key points na yan. Ang una nating discussion ng INR, ang overuse and misuse ng mga antibiotics. Sa healthcare, makikita natin na malaki ang problema sa misuse. 30 tandang bawas 50% antibiotic misuse, halos kalahati ng paggamit ng antibiotics ay mali. Used for viral infections, colds, flu, madalas, nagbibigay tayo ng antibiotics para sa sipon o trangkaso, na viral infections naman. Hindi gumagana ang antibiotics sa viruses. Incomplete treatment, minsan, in-stop natin ang gamot kahit hindi pa tapos ang reseta. Ang maling paggamit na ito ay hindi lang nasasayang na gamot at pera. Ito rin ang nagpapalakas sa bakterya, kaya kapag kailangan na talaga natin ng antibiotics, baka hindi na sila epektibo. Mas mataas na gasto sa gamot, mas matagal na paggaling, at mas mataas na healthcare burden. Pangalawa, sa agriculture. 70% used in livestock, karamihan ng antibiotics na nagagawa ay ginagamit sa mga hayop. Growth promotion, ginagamit ito para mas mabilis lumaki ang mga hayop. Increasing use, 11.5% yilay 2030, patuloy pa itong tataas. Ang paggamit ng antibiotics sa mga hayop ay nagpapalaki ng risk na magkaroon ng resistant bacteria na pwedeng mapunta sa ating pagkain. Ito ay nagpapataas ng gasto sa produksyon ng pagkain, pwedeng magdulot ng food shortages, at magpataas ng presyo ng mga bilihin. Pangatlo, ang systemic factors na nagpapalala sa problema. Lack of diagnostics, hindi agad malaman kung bacterial o viral ang infection, kaya madalas, binibigyan na lang ng antibiotics. Poor infection control, sa mga ospital at komunidad, hindi sapat ang pag-iwas sa infection. Weak regulation, hindi mahigpit ang mga policies sa paggamit ng antibiotics. Ang mga systemic factors na ito ay nagpapalala sa pagkalat ng INR, na nagreresulta sa mas malaking economic losses dahil sa mas maraming sakit, mas mataas na healthcare costs, at pagbaba ng produktibidad. Dito naman, pagtuunan natin ng pansin ang key point 2, ang healthcare economic burden na dulot ng INR.
Dito natin makikita kung paano direktang tumatama sa bulsa natin at sa sistema ng kalusugan ang yen. Una, ang extended hospital stays. Hospital stays increase iri 4 bawas 5 Kapag ang pasyente ay may impeksyon na resistant sa gamot, mas matagal silang kinakailangang manatili sa ospital. Kung dati, ilang araw lang, ngayon, pwede nang umabot ng 4 hanggang 5 beses na mas matagal. Ang mas matagal na pagka-confine sa ospital ay nangangahulugan ng mas mataas na gasto sa pagpapa-ospital, para sa gamot, sa kwarto, sa mga serbisyo ng ospital. Ito ay pasanin sa pasyente at sa healthcare system. Pangalawa, ang higher treatment costs. Treatment costs increase 5 bawas 1 Hindi lang mas matagal ang stay, kundi mas mahal din ang mismong gamutan. Dahil hindi na gumagana ang ordinaryong gamot, kailangan ng mas bago, mas komplikado, at mas mamahaling gamot. $4.6 i additional healthcare cost, via, sa VS pa lang, tinatayang $4.6 bilyon ang nadadagdag na gasto sa healthcare kada taon dahil sa yen. Isipin niyo kung sa buong mundo, ang mga number ito ay nagpapakita ng malaking financial strain sa healthcare system. Malaking porsyento ng budget para sa kalusugan ang napupunta lang sa pag-manage ng mga impeksyong dapat sana ay madali nang gamutin. Ito rin ay nagpapataas ng healthcare expenses para sa mga tao, lalo na sa mga hindi masyadong may kaya. Yung graph na ito ay visual na nagpapakita ng pagtaas na ito, ang mga bar na tumataas, kasama ang arrow, ay sumisimbolo sa pagtaas ng gastos at ng mga pasyenteng kinakailangan ng mas matagal na gamutan. So, malinaw na ang yen ay nagpapalaki ng gasto sa healthcare, na nakakaapekto sa kakayahan ng mga bansa na magbigay ng service at sa kakayahan ng mga tao na makakuha ng abot-kayang gamutan. Dito naman, pagtuunan natin ng pansin ang key point 2, ang healthcare economic burden na dulot ng yen. Dito natin makikita kung paano direktang tumatama sa bulsa natin at sa sistema ng kalusugan ang yen. Una, ang extended hospital stays. Hospital stays increase iri 4 bawas 5 Kapag ang pasyente ay may impeksyon na resistant sa gamot, mas matagal silang kinakailangang manatili sa ospital. Kung dati, ilang araw lang, ngayon, pwede nang umabot ng 4 hanggang 5 beses na mas matagal. Ang mas matagal na pagka-confine sa ospital ay nangangahulugan ng mas mataas na gasto sa pagpapa-ospital, para sa gamot, sa kwarto, sa mga serbisyo ng ospital. Ito ay pasanin sa pasyente at sa healthcare system. Pangalawa, ang higher treatment costs. Treatment costs increase 5 bawas 1 Hindi lang mas matagal ang stay, kundi mas mahal din ang mismong gamutan. Dahil hindi na gumagana ang ordinaryong gamot, kailangan ng mas bago, mas komplikado, at mas mamahaling gamot. $4.6 i additional healthcare cost, via, sa VS pa lang, tinatayang $4.6 bilyon ang nadadagdag na gasto sa healthcare kada taon dahil sa yen. Isipin niyo kung sa buong mundo, ang mga number ito ay nagpapakita ng malaking financial strain sa healthcare system. Malaking porsyento ng budget para sa kalusugan ang napupunta lang sa pag-manage ng mga impeksyong dapat sana ay madali nang gamutin. Ito rin ay nagpapataas ng healthcare expenses para sa mga tao, lalo na sa mga hindi masyadong may kaya. Yung graph na ito ay visual na nagpapakita ng pagtaas na ito, ang mga bar na tumataas, kasama ang arrow, ay sumisimbolo sa pagtaas ng gastos at ng mga pasyenteng kinakailangan ng mas matagal na gamutan. So, malinaw na ang yen ay nagpapalaki ng gasto sa healthcare, na nakakaapekto sa kakayahan ng mga bansa na magbigay ng service at sa kakayahan ng mga tao na makakuha ng abot-kayang gamutan. At tingnan nyo rin tong P-chart sa ibaba. Ipinapakita nito ang projection ng mga pagkamatay. Sa 2019, malaki na ang ambag ng yen sa mga namamatay kumpara sa ibang sakit. Pero sa 2050, kung hindi tayo kikilos, mas malaki pa ang magiging bilang ng namamatay dahil sa din, kaysa sa cancer, diabetes, at iba pa. Ang 1 million deaths na ito kada taon ay malaking kawalan sa ating workforce at ekonomiya. Sa malinaw na ang yen ay hindi lang isang banta sa kalusugan, kundi isang malaking banta rin sa katatagan at paglago ng ating economy sa buong mundo. Dito naman, key point 4, impact on agriculture and livestock. Ito ay napaka-importante dahil malaki ang koneksyon nito sa ating pagkain at sa ekonomiya. Unahin natin ang the problem. 70% of antibiotics used in livestock, malaking percentage of antibiotics ay napupunta sa mga hayop, hindi sa tao.
Used for growth ampersand disease prevention, ginagamit ito para mas mabilis silang lumaki at para hindi sila magkasakit. Increases risk of resistance, ito ang nagiging sanhi ng pagiging resistant ng bakterya sa mga hayop. Ang paggamit ng antibiotics sa ganitong paraan ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ng resistant bakterya na pwedeng kumalat sa ating pagkain at sa kapaligiran. Pangalawa, ang economic impact. Trade restrictions cause losses. Kapag ang mga produkto natin mula sa agrikultura ay may resistant bacteria, pwede itong maban sa ibang bansa. Malaking lugi ito para sa ating mga exporters at sa bansa. Higher farm costs, dahil sa mas nagiging mahirap at mas mahal ang pag-aalaga ng hayop. Kailangan ng mas maraming gamot, mas mahabang treatment, na nagpapataas ng gasto sa mga magsasaka. Food prices increase, kapag tumaas ang gasto sa produksyon, natural na tataas din ang presyo ng pagkain para sa atin. Ang mga ito ay direktang nakakaapekto sa presyo ng ating mga bilihin, sa kita ng mga magsasaka, at sa pangkalahatang food security ng bansa. Pangatlo, ang global spread. Resistant bacteria spread through food, gaya ng nakikita natin sa diagram, ang mga resistant bacteria mula sa livestock ay pwedeng mapunta sa pagkain na kinakain natin. Affects global trade and health, dahil dito, naapektuhan hindi lang ang kalusugan natin, kundi pati na rin ang kalakalan sa buong mundo. Ang pagkalat na ito ay nagpapalala sa mga naunang economic impacts, mas malaking trade losses, mas mataas na gasto sa healthcare, at posibleng pagtaas ng presyo ng pagkain. Yung diagram dito ay nagpapakita ng buong cycle, mula sa antibiotics na ginagamit sa livestock, papunta sa pagkain, export, sewage, environment, at pabalik sa tao. Ipinapakita nito kung gaano ka-interconnected ang lahat at kung paano kumakalat ang through agriculture. Kaya naman, mahalaga na tugunan natin ang paggamit ng antibiotics sa agricultures para maprotektahan hindi lang ang ating kalusugan, kundi pati na rin ang ating economy at ang supply ng ating pagkain. And the last one, key point 5, pag-uusapan natin kung paano nagiging bahagi ang and the global cycle of poverty. Ibig sabihin, kung paano nagpapalala ang sa kahirapan, at kung paano naman ang kahirapan ay nagpapalala sa Unahin natin ang the equity gap. Higher infection risk in poor communities, ang mga mahihirap na komunidad ay mas mataas ang chance of getting an infection. Bakit? Limited prevention and healthcare. Dahil kulang sila sa akses sa malinis na tubig, sanitasyon, at sa mga serbisyong pangkalusugan, mas madali silang kapitan ng sakit. Kapag mas madalas magkasakit ang mga tao sa mahihirap na komunidad, mas nahihirapan silang magtrabaho at kumita. Ito ang simula ng pagbagsak sa poverty cycle. Pangalawa, ang economic burden. High treatment costs, kahit na limited ang access nila sa healthcare, kapag nagkasakit sila, malaki pa rin ang gasto sa gamutan, lalo na kung resistant ang infection. Limited access to care, kahit gusto nilang magpagamot, minsan hindi nila kaya dahil sa kakulangan ng pera o resources. Ang mataas na gasto sa gamot at ang limitadong access sa serbisyo ay lalong nagpapalubog sa mga tao sa kahirapan. Hindi sila makabangon dahil sa patong-patong na gastusin. Pangatlo, ang global cycle. Poverty, infection, higher costs, deeper poverty, ito ang cycle na nakikita natin sa diagram. Dahil sa kahirapan, mas madali silang magkasakit, infection. Kapag nagkasakit, mataas ang gastos sa gamutan, higher costs. Dahil sa mataas na gastos, lalo silang nahuhulog sa kahirapan, deeper poverty. Ang cycle na ito ay nagpapakita kung paano pinapalala ng ang kahirapan, at kung paano naman ang kahirapan ay nagpapalala sa Halimbawa, sa diagram, makikita natin na ang inadequate use of antibiotics at poor infection control ay nagdudulot ng resistant bacteria na pwedeng kumalat sa kapaligiran at pagkain na mas nakakaapekto sa mga mahihirap. Yung diagram ay nagpapakita ng daloy mula sa inadequate use of antibiotics, papunta sa resistant bacteria sa environment, sa tubig, sa pagkain, at pabalik sa tao. Ang mga mahihirap na komunidad ang madalas na mas naapektuhan ng mga ito dahil sa kakulangan ng maayos na sanitasyon at healthcare. Kaya naman, ang paglaban sa ay hindi lang tungkol sa paggamot ng sakit, kundi tungkol din sa pagtugon sa issue ng kahirapan at paglikha ng mas pantay na oportunidad para sa lahat. Para mas maintindihan natin kung gaano kalaki ang epekto ng tingnan natin yung dalawang examples of real-life case studies. Case study 1, drug-resistant tuberculosis, LIRI. Ito ay isang malubhang sakit na dulot ng bakterya.
Kung hindi na gumagana ang mga gamot sa QI, nagiging esiri ito. Long, expensive treatment, ang gamutan para sa NIRE ay tumatagal ng mas matagal, minsan taon pa, at napakamahal. Increases healthcare costs, dahil sa mahabang gamutan at mas mahal na gamot, malaki ang nagiging gasto sa ospital at sa healthcare system. Reduces productivity, dahil matagal magpagaling, hindi makapagtrabaho ang mga pasyente, kaya bumababa ang kanilang kita at ang pangkalahatang produktibidad. Economic link, ang EHIRIWI ay nagdudulot ng malaking pasanin sa ekonomiya dahil sa mataas na healthcare costs at pagkawala ng workforce. Case study 2, Damer in Agriculture, Livestock Use of Antibiotics. Dito naman natin makikita ang epekto sa ating mga alagang hayop at sa ating pagkain. Antibiotics used in animals, ginagamit ang antibiotics sa mga hayop, hindi lang para gamutin sila, kundi para mas mabilis silang lumaki. Resistance spreads to humans. Ang mga resistant bacteria na nabubuo sa mga hayop ay pwedeng mapunta sa tao sa pamamagitan ng pagkain o direktang contact. Affects food security & economy. Kapag nagkaroon ng AIN sa mga sakahan, naapektuhan ang produksyon ng karne, gatas, at iba pang produkto. Ito ay pwedeng magdulot ng kakulangan sa pagkain at magpataas ng presyo. Economic link. Ang paggamit ng antibiotics in agriculture ay nagpapataas ng risk ng AIN, na nagreresulta sa mas mataas na farm costs, potensyal na trade restrictions, at pagtaas ng presyo ng pagkain, na lahat ay nakakaapekto sa ating ekonomiya. Sa conclusion and takeaways. Una, ang summary of main points. Damer is caused by overuse and misuse of antibiotics. Ito ang ugat ng problema, sa healthcare man o sa agriculture. It increases healthcare costs and hospital burden. Tulad ng nakita natin, mas mahal at mas matagal ang gamutan na nagpapabigat sa ating healthcare system. It leads to economic losses and reduced productivity, malaki ang nawawala sa YE at sa workforce dahil sa Damer. It affects agriculture, food security, and global trade, naapektuhan nito ang ating pagkain at ang kalakalan sa buong mundo. It worsens poverty and inequality worldwide, pinapalala nito ang kahirapan, lalo na sa mga mahihirap na komunidad. Pangalawa, ang impact. EHR is global health and economic threat. Hindi lang ito problema ng isang bansa, kundi ng buong mundo, sa kalusugan at ekonomiya. Can affect both rich and poor countries. Walang pinipili ang EHR, lahat tayo ay apektado. May lead to serious long-term global consequences. Kung hindi natin ito sosolusyonan, mas malala pa ang magiging epekto nito sa hinaharap. Dito yung image na ito ang nagpapakita na ang EHR ay isang pandaigdigang issue na nangangailangan ng pandaigdigang pagtutulungan. Ang bawat isa sa atin, lalo na ang mga nasa healthcare, ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa ating mundo. At gaya ng nakasulat, global cooperation is essential to protect world health. Kailangan nating magtulungan bilang mga individual, bilang mga komunidad, at bilang mga bansa para labanan ang EHR. So, dito naman, tingnan natin kung ano ang mga solusyon para labanan ang EHR. Makikita natin dito ang mga tao na nagpapakita ng stop sign at naka-face mask na parang sinasabi nilang, i-stop. Ang pagkalat ng mga bakterya at virus, ito ay visual na kailangan nating kumilos para sa kalusugan. Una, ang promote responsible and appropriate antibiotic use across all sectors. Kailangan nating gamitin ng tama at responsable ang mga antibiotics. Hindi lang ito para sa mga tao, kundi pati na rin sa agrikultura at sa mga hayop. Ibig sabihin, gamitin lang ang antibiotics kapag talagang kailangan, at sundin ang tamang dosage at tagal ng pag-inom. Iwasan ang paggamit ng antibiotics para sa viral infections tulad ng sipon o trangkaso dahil hindi ito epektibo laban sa viruses. Pangalawa, ang implement robust global health policies and surveillance programs. Kailangan nating magkaroon ng malalakas na policies sa buong mundo at mga programa para bantayan kung paano kumakalat ang EHR. Kailangan magtulungan ang iba't ibang bansa para magkaroon ng isang plano at para mamonitor ang sitwasyon. Kasama dito ang pag-track kung aling mga bakterya ang nagiging resistant at kung saan sila nanggagaling. So, dito naman, tingnan natin kung ano ang mga solusyon para labanan ang EHR. Makikita natin dito ang mga tao na nagpapakita ng stop sign at naka-face mask na parang sinasabi nilang, i-stop. Ang pagkalat ng mga bakterya at virus, ito ay visual na kailangan nating kumilos para sa kalusugan. Una, ang promote responsible and appropriate antibiotic use across all sectors. Kailangan nating gamitin ng tama at responsable ang mga antibiotics.
Hindi lang ito para sa mga tao, kundi pati na rin sa agrikultura at sa mga hayop. Ibig sabihin, gamitin lang ang antibiotics kapag talagang kailangan, at sundin ang tamang dosage at tagal ng pag-inom. Iwasan ang paggamit ng antibiotics para sa viral infections tulad ng sipon o trangkaso dahil hindi ito epektibo laban sa viruses. Pangatlo, ang increased investment in research and development for new medicines and diagnostics. Kailangan nating maglaan ng mas malaking pondo para sa pananaliksik at pagdevelop ng mga bagong gamot laban sa Jenner, at pati na rin sa mga bagong paraan para ma-diagnose agad ang mga impeksyon. Dahil nagiging resistant ang mga lumang gamot, kailangan natin ng mga bago at mas epektibong alternatibo. And the last one is ang enhanced infection prevention and control measures in healthcare and communities. Kailangan nating palakasin ang mga hakbang para maiwasan ang infeksyon, hindi lang sa mga ospital kundi pati na rin sa ating mga komunidad. Kasama dito ang tamang paghuhugas ng kamay, paglilinis ng environment, pagbabakuna, at iba pang mga paraan para hindi na kumalat ang mga sakit na pwedeng maging sanhi ng paggamit ng antibiotics. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa kabila ng mga hamon na ating tinalakay, lalo na ang malaking banta ng antimicrobial resistance sa ating kalusugan at ekonomiya, mahalagang tandaan na may kakayahan tayong harapin at malampasan ang mga ito. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, pagtutulungan, at pananampalataya, maaari tayong maging bahagi ng solusyon sa problemang ito. Dios mamejes, which means thank you.